Welcome to my channel, Glecious TV. Hello po guys, so this last few days ay naging problematic po tayo dahil sa mga nangyayari po sa ating plants na talagang inaatake ng mga peste. Lalong-lalo na po itong melon at saka pakwan. Talagang ito ang paborito ng insekto sa lahat ng mga binisita kong halaman. So, hindi lang dahon ang tinitira kundi stem. So, ito tinanggal ko po yung papaya kasi yan po is yung bigla na lang sumibol. Hindi ko naman siya tinanim, kusa po siyang sumibol. At saka po yung kamatis. Tinanggal ko na kasi lilinisin ko na po itong areang to. So, ito yung kamatis. So, itatransplant na lang natin siya sa ibang area kasi sayang naman at saka yung papaya. So, eto, inatake na ulit ng insekto. May ilan-ilan na namang mga dahon na sira-sira. So, hindi naman po ako nag-spray, kaya inaatake na naman siya kasi nga natatakot pa akong gumamit ng spray. And then, hindi ko kasi pa masyadong kabisado itong melon. Pinag-aaralan ko pa lang yung way ng pagtatanim niya. So, day by day naman is matututo tayo. Pag lagi nating minomonitor para nakikita natin ano ba ang nagiging problema ng ating melon at saka ng pakwan. So, tinanggal ko ulit ang mga damaged leaves at lininis ko yung mga ilalim ng halaman natin na melon. So, ayan po. Ating ulit siyang ititrim. Para pag nilagyan po natin ng net, malinis na po itong loob. So, tatry naman natin kung papasukin pa siya ng insekto. Kasi hindi ko pa po nabibili yung calcium nitrate kasi syempre nag-iipon pa tayo ng budget para dun kasi hindi siya kasama sa budget ko. So, try natin isang araw kung ano naman ang magiging effect niya. Pero this time, ang solution ko muna para makaiwas sa mga insekto is lagyan muna natin ngayong araw ng net. Kasi may available na pong net, nakahanap na ako. So, para hindi na ma-damage itong mga dahon. Kasi may nakita naman akong sunod is buds. Mga buds yung dumating na insekto. So, try natin. Malay nyo, maging effective. So, pag naman naging hustler tayo at expert na, hindi kasi tayo farmer ng ganitong klase ng halaman eh. So, kaya, ayan, katulad niyan, hinakita na naman ako na nalanta, namatay kasi yung palang ilalim is damage na. So, fungi. Kasi nawala yung skin ng halaman doon sa ilalim ng stem. So, yung nakalubog na parte is kinain ng fungi. So, ngayon, may natira po tayong 2 pakwan. Try natin kung magdediretso yung 2. Titingnan ko kung anong magagawa ko para talagang tuluyang mawala yung fungi doon. Kasi doon ko itinanim dati yung isa nitong melon. Namatay rin po siya. Kasi nga, ganun ang nangyayari, natutunaw yung ilalim. So, may mga buko na po ulit tayo. Yan. Sana magtuloy-tuloy na pag nilagyan natin ng net. Ayan. Marami na. Meron na ulit tayo dito. Isa pa. Ayan. So, ang problema lang, kapag nilagyan ng net, mawawala ang pollinators. So, ayan, may isa pa, pero tingin ko doon sa
isang ito is hindi matutuloy kasi nanilaw. Tingin ko lalaglag lang siya. Ito naman medyo green pa, pero try natin. Hindi ko alam kung diretso yan. Pag hindi po siya na-pollinate, yun ang problema. Baka hindi dumiretso kasi mawawalan tayo ng pollinators pag nilagay yung net. Pero malay nyo, may self-pollination siya. Try natin. And then ito, i-clearing natin yung tabihan kasi malago na. So, ikakat na po natin. At saka pag nilagyan ng net is medyo may space naman para makaraan. Kasi medyo masikip na yung area. Ayan. So, binawasan po natin yung curry plant at saka yung pandakaki. Kasi malago na. Ayan. Mabilis naman silang sumibol Kaya, hindi naman naubusan na supply. So, ito na po yung net na available natin. Pagtutulungan ulit namin ni Christian. Ang aking mabait na kapitbahay na laging tumutulong. Yan. Sana maging effective naman to. Pero tingin ko effective naman kasi 'di ba ito yung ginagamit ng mga greenhouse. So wala nga lang tayong greenhouse, wala din tayong frame. Basta na lang natin ipinatong kasi wala naman tayong ganong kalaking budget para dun sa greenhouse. So, eto muna. Kung ano mong mga practical na pwedeng gawin, yun lang muna ang gagawin natin habang low budget tayo. Kasi pag naman tayo naging sikat na vlogger na, siguro marami-rami na tayong budget nun. Marami na tayong pwedeng gawin para talagang makita nyo yung ating mga pagbablog is talagang maganda. So, sa ngayon, tis-tis muna tayo kung anong alternative yun muna gamitin natin. Ayan, nag-hello po ang ating friend na si Christian. So, sinagad ko po yung pinakailalim kasi syempre, kung merong nakabukang kang sa ilalim, di susuot pa rin yung mga insekto na lumilipad ng mababa. So, kung sagad siya dun sa ilalim, di hindi po siya basta-basta agad mapapasukan. Subukan po natin. So, ayan. Babalutin na natin ng ayos at may menos din ng kaunti yung kahoy kasi hindi kasya sa net na to. Hindi kasya. Kasi maliit lang yung net natin. So, nagbawas po kami ng mga kahoy. Okay lang naman siguro siya kasi hindi naman siya ilang puno lang naman ilang halaman lang pala. Yan, okay na. So, nasisilip naman natin sa loob kung anong meron. Unless na i-monitor natin talaga siya. So, dito naman yung tubig is lumulusot naman. Tsaka pwede namang pansamantalang ibukangkang para magdilig. Pero, napasok naman siguro yung tubig ulan sa loob. Kasi butas-butas naman siya, maliliit lang. So, dito, yung binunot natin kanina na dito papaya at saka po yung kamatis, itatransfer naman natin. So, napili ko yung areang ito na paglagyan ng papaya. Yan. So, yan pong method na yan ay ang ginagawa ko ay bao mulching. Dati po yung kauna-unahang video ko, ang ginamit ko po is banana mulching. Ngayon po is bao. Ayan. May nakita ko sa ilalim ng mga mulch ng mga tae ng bulate, which is organic fertilizer. Ang tawag po dun is vermicast. So, pag may mga sinyalis po na ganun, ang lupa ay siguradong mataba po yung lupa. So, kaya tuwan-tuwa ako sa mulching kasi yan
magkakaroon siya ng vermicast production. At saka syempre yung mga earthworm, yan ay mga laborer natin sa garden, kasi sila yung tinatawag na cultivator, para magkaroon ng airways yung ilalim ng lupa. Ayan. Itong papaya, pinutulan ko yung dulo kasi para maging babae daw yung papaya. Para mamunga, kasi pag hindi mo siya pinutol yung dulo, possible na maging lalaki. As in, bulaklak lang ng bulaklak na mahahaba pero hindi naman bumubunga. So, ayan. Na-plant na po natin yung ating papaya, and then i-cover up uli natin po ng, kasi yung mga basahan sayang naman, gamitin na rin natin pang mulch sa ilalim. Nag-absorb din kasi siya ng moisture, at yan ang gustong-gusto ng mga bulate, yung may mga moisture. So pag umulan, matagal po bago matuyo yung tela, kaya pwede silang pagtaguan ng mga earthworm. Diyan lapit yung mga earthworm. Pero itong areang ito talaga, nung hindi ko pa namamulch, napakatigas ng lupa. Ngayon malambot na siya. So yun ang kagandahan. So yung areang ito, nung sukal na sukal, talaga makikita nyo sa last video ko. So diligan na natin para hindi po siya matuluyang malanta, kasi medyo nalalanta na. And sana makarecover agad. Ayan. Ito na ang ating papaya. And then next is yung kamatis. Ta-transplant din natin yung kamatis na kinuha natin doon kanina sa malapit sa melon. Yan. Dito ko po napili na ilagay ang kamatis kasi just in case ay meron pong paglalagyan ng trellis para po dun sa hindi siya umapay, lalo na ngayon tag-ulan. So diligan na natin kasi bagong tanim, para makarecover agad siya, sana ay bilang kumapit agad ang ugat. And then ito yung kusa na rin tumubo na patola ba to o pakwan. Malaman natin pag siya ay lumaki na. Pero I think patola to, kasi ang dami ko kasing nakakalat na seed ng patola. Hinarvest ko po kasi yung binhi ng patola. And then nanlaglag po yung ilang seed dun sa mga dinaanan ko. Ay ibang variety nga lang po ito ko sakali, na yung dating giting-giting. So, kung pakwan naman po siya, parang pakwan kasi yung dahon, pero ang alam ko kasi talaga ang kumalat is yung seed ng patola, at hindi siguro siya namatay kasi hindi nga ako gumamit ng herbicide. Kaya umulpot na lang siya ngayon tag-ulan. Hindi pa naman po tag-ulan kasi nagsisimula pa lang, sabi hindi daw po pa tag-ulan. As in, bumabagsak lang ang ulan sa gabi, pero pa-4 na beses pa lang naman nga. Tsaka mainit pa rin sa araw. So, in-scrape ko po kanina yung soil kasi yung vermicast po ay nasa ibabaw. Yun na lang muna ilalagay ko sa pailalim na part. So, yun po ang kagandahan dito sa mulching na to. Pag tinanggal ko ang ibabaw po, ang daming vermicast. So, pwede nyo i-collect siya through scraping. Scrape nyo lang, tapos ipunin nyo, isama nyo doon sa mixture ng soil na malapit sa ugat ng mga halamang itatanim. So nailagay ko na po yung kaninang kinulek ko sa may butas na mga vermicast. Ngayon tatabunan na po natin siya. So 'di ba, less kasi doon mismo sa area nagpo-produce ng vermicast siya. Kaya yan. So, okay na. Balik natin yung mga tela. Tsaka mga bao para maiwasan ang damo. Para hindi po matalo ang ating mga tanim na halaman ng mga damo. And then, itong ibang excess na soil ay idagdag natin sa kangkong. Kasi ang kangkong, ang quality ang kangkong po ay pag nadadagdagan ng
mga soil sa puno, mas lalo silang tumataba. So, mag-harvest ako niyan sa isang araw, maigisa. Tsaka, panlagay naman sa sinigang. Ayan. So, sa trial ko pong ito, na-experience ko na mas madali pala sa akin ang bao mulching compare sa iba. At saka, na-expand ko yung malinis na mga part. Hindi katulad ng dati na inaabot ako ng lagong-lagong mga damo. Mapapanood nyo po yun sa mga last kong video. Ayan. Okay na, malalaki na rin ang mga mani. And then, ito ang ating mga tinanim, ang papaya. Ayan. Tapos, yung tinanim rin natin bandaron is yung ating kamatis at saka patola. Ayan. Ayan, ang ating mga mani. Ayun ang aking kid nasa palayan. And then, yan, ang ating kamatis na bagong tanim. Diba? So, everyday kayong magtanim kahit tigigisang piraso, mabubuo nyo yung garden nyo na talagang puno siya. So, ito nga, inutay-utay ko lang pag may free time. Pinaglalaanan ko rin po siya kahit 5 to 10 minutes pag talagang walang time. So, basta tinitingnan ko kung ano nangyayari. Okay na po yun sa akin. Yan, yung kanina, nilagyan namin ng net. So, okay naman siya. Hindi ko po natapos yung areang yan sa paglilinis ng isang araw kasi biglang umulan ng malakas. Thank you for watching. Hope you already subscribe.